Ayo, what's up? Welcome back to sa ating channel dito sa Balls TV. Alright, so tayo nagbabalik-balik mga babayan. At eto na nga, no, matapos ang ilang araw o halos isang linggo na ba mga babayan, Mayor Magalong nagsalita na po, no, kung bakit po siya nag-resign, no, diyan po sa ICC bilang advisor mga babayan. No, yan ang ating alamin ngayon at pag-usapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Okay, so mainit nga po yung balita no nakaraan ng pagre-resign ng biglaan netong si Mayor Magalong mga babayan. At ngayon po no ay mag-e-explain na siya, no, nagbigay siya ng kanyang pahayag, no, yung parang kabuuan na to, no, kung bakit po siya nag-resign o nagbitaw diyan po sa ICI. Okay, so alamin natin yan at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe po dyan at pakilike naman po ang ating video. Okay, so tara, let's go. Baka pwede rin po kayo magkwento ng konti sa aming lahat dito, yung inyong 2 linggo nag-iimbestiga ng mga katiwalian sa ating bansa. Ano po yung mga nakita po ninyo, ano po yung mga nais nyo pong i-share rin po sa amin? Thank you very much, Mr. Chair. Thank you, and to our special guests and fellow public servants. Magandang umaga ho sa inyo lahat. I had a very brief stay with ICI, Mr. Chair. But the one thing that I found out, there are actually only 3 players, main players dyan. Yung mga korap na politiko, yung mga korap na mga bureaucrats, and we're talking about infra, ibig sabihin mga korap na DPWH officials, at yung mga corrupt din ng mga contractors. Lahat sila corrupt yan. Lahat. And the way I see it, it has become a cottage industry, a livelihood program. No? Sa laki ng perang involved. No? There should be 5 major players. No? Yung funder, which usually yung mga lawmakers, the DPWH, at yung mga contractors, local government, at yung community. Pero in is out yung last dalawa. So sila lang nag-uusap. Most of the time, when we ask them, bakit hindi kayo transparent sa records? Bakit hindi nyo ilabas? Ang lagi nilang sinasagot is, paano kung i-alter nila? Paano kung baguhin at sirahin kami sa social media? So ibig sabihin, anong mechanism? And that's the reason why we're pursuing this, itong transparency and accountability mechanism. And na-introduce nga itong blockchain sa amin. So, pag in-introduce mo, sinabi mo na sa mga official na yan na, o bakit hindi nyo i-blockchain? Wala na silang rason. Kasi very weak yung kanilang alibi. Nasabihin na, hindi namin gagawin yan kasi baka nakawin. O kaya baka i-alter para sirain pa kami. So, it's a very weak alibi. Pero may rason pa rin sila. May lusot sila. I was really surprised when suddenly I was asked, or there was a press conference, without even consulting me, calling for me, and it was actually a hastily arranged press conference. Then suddenly, binabanggit na doon na, I'm not an investigator, I'm just a legal advisor, when in fact, sila naman ang gumawa nung designation na yun, legal advisor and investigator. So there were contrasting na mga pronouncement. Kakayanin ko pa yun tatanggapin ko pa yun tatanggapin ko rin na wala akong authority over the PNP CIDG, which is true. But we took the opportunity to enter into an MOU. Nakipag-MOU kami to our initiative. Nag-MOU kami with PNP, with forthcoming yung sa NBI, with civil engineers, with IBP, mga lawyers. Ang dami mga volunteers. Even with structural engineers, meron din with watch group with M4GG. Para at least everybody, it's a whole of the nation approach. Kasi nga overwhelming. One thing that I found out is, I anticipated that it's widespread. But the level, the depth, and the magnitude is really overwhelming. That hindi mo kakayanin ng 1 taon, 2 taon to investigate because it's in... Grabe. Oo, talaga naman mga kababayan, no? Kasi, kalat sa buong Pilipinas, mga kababayan. No? Pero yung sinasabi nga niya dito, no, ni Mayor Magalong, ito thousands of cases. Sabi ko nga, it became a cottage industry.
Sabi niya kasi kanina mga kababayan, no, na hindi kakayanin, no, na matapos yung investigasyon sa loob lamang ng 1 o 2 taon mga kababayan. Pero honestly, no, kung titignan natin maigi, hangga't nandyan yung mga key players, no, like yung mga contractors, pwede tayo mag-start doon. No? Sana lahat yung mga malalaking contractors na yan, yung 15 nata, no, yung nilabas ng ating Pangulong Bongbong Marcos, yun lahat ang tawagin. Okay? Lahat yun kausapin. Tapos, lahat yun pakantahin. No, kung mapapakanta sila. No, ituro nila sino ba yung mga kasabwat nila dyan sa DPWH. Kasi sa tingin ko, hindi lang sila Bryce Hernandez to. Hindi lang to limited, mga kababayan, dyan po sa, sa Bulacan. Kasi doon tayo nakapokus lahat sa Bulacan eh. No, kasi doon nga nakita yung mga pinakamarami. Di ba? Pero hindi siya dapat limited sa Bulacan. Okay? At hindi lang din siya limited dapat dito sa mga Diskaya at sa mga ilang mga contractors pa. Kung sinasabi nila na maliit na isda lang yung tinatry na hulihin dito, hindi mo mahuhuli yung malaking isda kung wala kang maliit na isda. Tandaan nyo yan. No? Pwede natin gamitin pang pain yung maliliit na isda para makahuli ka ng malalaking isda. So, yun yung ginagawa dito na investigasyon. Especially dyan sa Blue Ribbon Committee. Yan yung ginagawa ni Senator Ping Lacson. Diba? Na sinisita naman ni Marcoleta, mga kababayan. Kasi parang nakapokus daw sila, no, doon sa mga maliliit na isda lang. Diba? Kung titignan natin maigi yung investigasyon, halos nandun na lahat sa taas. Diba? Kongreso, no, sa Senado, mga kababayan. Okay, so balik tayo, no, doon sa ating pinag-uusapan na dapat, no, ang gawin dito, umpisahan doon sa mga contractors kasi sila yung end line sila yung bottom line. No? Contractors, tapos paangat hanggang doon sa mambabatas. 'Di ba? Kung sino yung mga kausap nila, no? Tapos hanggang doon sa mga sino yung mga nagre-release ng pondo na yan. Ngayon, yung panawagan natin doon sa mga mambabatas na yan. No, kung talagang sa sambayan ng Pilipino ang inyong paglilingkod, diba ituro nyo na, no, kung sino yung mga yan. Pero sa tingin ko, hindi naman. Sa tingin nyo ba magtuturo yung mga yan? Hindi sila nag-away-away. O, tuloy natin. Sa isang probinsya nga lang, sabi mo, isipin mo mga 50 ghost projects, 40 ghost projects. O kaya undocumented na mga projects, umaabot sa 9,000. Sa isang probinsya pa lang yan. Paano pa kaya sa ibang probinsya? At ang isang mga nakikita namin doon is, why is it na ang lumalabas sa NEP for a particular district, 1-point-something million lang ang hinihingi mo? I have the records. Or 2.5 lang sa President's budget. Then suddenly, pagkalabas doon sa GA, bakit umabot na ng mga 21 billion? And nakita namin na talagang prevalent yung doon, yung mga ghost and substandard projects sa lugar na yan. So what was the intention? No? Hindi naman tayo tanga. Nangyayari dito lumalabas na tanga ang Pilipino, kaya pabayaan mo na lang sila. Hindi na nila mapapansin yan. Nakakainsulto isipin. Nakakainsulto. Okay. Balikan ko uli yung press con na yan. Nilabas. And then, suddenly, tinabi na may conflict naman ako, being the mayor, and at the same time, being a member of the ICI. By the way, I'm not a member of the commission. I'm not a commissioner there. In fact, sila nga yung gumawa ng workaround nun, na legal advisor investigator. Pero inis out na ako doon Tinanggal na nila lahat. And then suddenly, here comes a below the belt naman na accusation, na dahil merong project si Diskaya doon at maanomalyang tennis court. Sobra na yan. Yun na hindi ko matake. Di ba? Parang pinapalabas mo pa na korap ako. Yan na, mag-aaway na tayo dyan. Ano? Sa una-una, sabihin ko nga, kung bulok ba ako, lalabanan ko yung mga very powerful na tao dyan. Di ba? You have to make sure that you have the moral ascendancy bago mo labanan yung mga tao. Otherwise, masisira ka din. So nonetheless, I think I struck a nerve. No? I don't like to, expound further. But I believe I struck a nerve or several nerves
na they panic at kaya ganun ngayon nangyari. So, I would like to end yung aking experience dyan sa ICI. But one thing that I can say is that there's no transparency. There's no transparency whatsoever. Nakita namin yan ni Secretary Vince. Tinago lahat. No? And they are just so comfortable doing it. They're not afraid. Imagine, hindi man lang nila naisip na paano ang taong bayan. Nakakainsulto pa. Ito nga, lately nga, na sinabi pa na yung involved na congressman dyan, si Saldico, he did not abandon it. It was a sacrifice. My God! Nagdakaw ka ng bayan, kasi sasabihin mo, it was a sacrifice on your part. And it's not an abandonment. Ganyan na ba kababa yung standard natin sa Kongreso, Mr. Chair? Ganyan na ba tayo kawalang hiya ngayon? Oo nga naman. Manhid, di ba? Napaka callousness, hypocrisy. At nakaka-insulto sa mentalidad natin Pilipino. So from there, Mr. Chair, please allow me to read my position paper on why we're pursuing this blockchain initiative. Go ahead. Okay, sa isang banda, mga babayan, actually ako, sinasabi ko palagi, hindi ako sang-ayon dyan sa mga party list na yan. Diba? Come to think of it, si Saldico, representative ng party list, mga babayan. Party list yan, ha? Pero siya yung tinuturo, na nasa likod, ng anomalya na yan. Sa mga budget insertions. Diba? So, parang hindi talaga ako sang-ayon dyan sa mga party list na yan, mga babayan. Kasi, wala naman talaga silang pinagsisilbihang distrito eh. Diba? So, ang gusto lang nila i-represent yung sambayanan na, onyari, doon sa mga PWD, sabi natin ganun. Anong nangyayari, mga babayan, totoo ba? O talaga bang nire-represent nila? Yung kapakanan ng PWD? Di ba, mga babayan? Sa tingin ninyo, totoo ba na nagagawa nila yung kanilang mga pinangako? Di ba? May mga may makikita tayo, may mga pansariling interest. Kaya para sa akin dapat i-abolish na, yung mga party list na yan. Huwag na nating yan. Huwag na ituloy. Sayang lang yung pinapasahod dyan ng gobyerno. Di ba? Sayang lang pinapasahod dyan ng gobyerno, sa totoo lang, mga babayan. Okay, so tapusin natin ito kay Mayor Magalong. This will just take about 5 minutes, Mr. Chair. Thank you for inviting me to share my perspective as a local chief executive and as someone who has consistently advocated for transparency, accountability, and integrity in public service. The core of our initiative is simple. The entire country has been in the public eye, nationally and globally, in another corruption scandal. Now, I would like to emphasize the word another, paulit-ulit, because it reflects how often we find ourselves repeating this painful cycle and how deeply rooted corruption is in our country today. It's structural, it's systemic, it's highly syndicated and well-organized, Mr. Chair. Tama na. Enough is enough. Every Filipino deserves systems that are not only efficient, but also inherently trustworthy. And with that, trust must be built on systems. I would like to emphasize that trust is the cornerstone of any institution. Baguio City has made deliberate steps to use digital tools to strengthen its governance and enhance public trust. And as part of our commitment to the open government partnership, I'd like to inform you, Mr. Chair, that in the entire world, there are only about 160 local government units who are members of that OGP. It's a global network wherein it follows a
basic principle that local government that practices transparency, accountability, and strong citizens' participation are more progressive in terms of growth and development. And that's the reason why us, for Baguio City, we are a member of that. We strive to be a member of that. And in the entire country, out of the 1,400, almost 1,500 local government units, there are only 4 who joined the OGP. Hindi kami natatakot. Why? Sa transparency. Kung wala kang ginagawang mali, hindi ka dapat matakot. And that's why we're pursuing an open government policy. We're now partnering with Bayani Chain. Kita niyo ho itong mga napakabatang itong dalawa ho. Yan si Jello at si Alfred and Paul and the rest of the team. They approach me, we piggyback dun ho sa DBM para hindi ho kami gumastos. And one thing we told them is, make us as your value chain. Pag sinabi niyo Baguio City, then maraming local government na mag-strive also at This partnership aims to strengthen public accountability, provide permanent audit trails, and promote participatory governance. And we are going to go live 2 weeks from now. Magkakaroon na ho kami or next week, magkakaroon na ho kami ng capacity building today, and we go live on October 15. Yes. Mayor, how long was the process from sinimulan niyo yung partnership till mag-go live po kayo? Almost 1 month, Mr. Chair. Only 1 month? Yes, Mr. Chair. Wow. Kasi yung titingnan mo, from a very layman's perspective, madali lang ho lahat eh. Ang pinakamahirap po is, yung mindset na, are you willing to open to be transparent, to be to open your data, all this critical information, program of work, bill of quantities, contract, yung bidding documents, bid documents. Yung mga yan, yung mga critical na mga designs, yung binanggit nyo kanina. Technical plans, are you willing to open it up? Us in the city of Baguio, we're very much willing. With their platform, we will work on digitally recording infrastructure documents, procurement records, and the city's ordinance for permanent traceability and auditability. So lahat, Mr. Secretary, as long as it does not violate the Data Privacy Act, we're going to open it. Okay, so yan mga kababayan, no? In short, mga kababayan, ang ginagawa dito ni Mayor Magalong, no, nagiging transparent siya. No, gusto niya maging transparent yung government niya sa Baguio. 'Di ba? Gusto niyang gawing transparent lahat 'ton. No, para makita, no, o matakot ito mga gagawa ng kabulastugan diyan, like mga corruption, mga kababayan. Ganda nga naman pag open transparency, 'di ba? Mas maganda po talaga 'yan. No? Ano masasabi po ninyo diyan, no? I-comment sa ibaba niyo mga opinion at ating yung pag-usapan, right? So yan, muli maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits po tayo sa ating next video upload. Ito muli ang Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace. I'm out.